Basahin po natin sa wikang Tagalog. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa. Nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan." Sa verse 4, "At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay." Sa 5, yan. "Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan." Sa 6, "At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay." Dito po mga kapatid ay ang Panginoon at ang kaaway, walang iba kundi sino? Si Satanas. Ito po ay nag-uusap sila at akyat panaog ang kaaway para tingnan ang mga tao dito sa lupa. At dito, tinanong ng Panginoon si Satanas kung nakita niya ang kanyang lingkod na tapat. Dahil itong si Job siya po ay ipinagmamalaki ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil siya ay tapat na lingkod ng Panginoon at siya ay umiiwas sa mga kasalanan, sa masasamang gawain. Kaya naman, ang Panginoon, ang ating Diyos ay talagang ipinagmamalaki niya ang kanyang lingkod na si Job o Job sa Ingles. At dito po natin pag-aaralan yung buhay ni Job. At ang ating pong tema sa umaga pong ito, o pamagat ng ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito, God's consistent nature. Ang katangian ng ating Panginoon na di nagbabago, na di nagmamaliw, yung tuloy-tuloy. Kapag sinabing consistent, ito ay tuloy-tuloy. Hindi yung mahal ka ngayon, bukas, mamaya, hindi na. Ang ating Panginoon, siya po ay consistent. Ito ang katangian ng ating Panginoon. Amen. Kaya kapag ang iyong kasama sa buhay ay hindi consistent ang kanyang pagmamahal, mamaya, matatalakay po natin habang tayo ay nagpapatuloy na inaaral itong ating pong pamagat, God's consistent nature. Upang tayo ay magkaroon ng malinaw na pagsunod sa ating Panginoon, kailangan po natin malaman kung ano ang katangian ng ating Panginoon. Amen. Ready na po ba kayo? Mga kapatid, huwag po kayong matulog dahil hindi ko tinulugan itong preaching na ito, kaya maawa po kayo. Saglit lang naman ito yung ating pong pag-aaralan. Mga 30 minutes and 2 hours. Kaya po ba? Dahil nung una, di ba, nung nakita nyo ako ay nagtuturo, mga 45 minutes, tapos na ang pagtuturo ni Deacon Rowin noong ako ay Deacon. Dahil ako ay pastor na ngayon, nasa 30 minutes and 2 hours. Kaya, sino po ba ang nag-almusal na? Isa lang, si Pastora Malu ang nag-almusal. Tiisin nyo na lang po mga kapatid dahil napakaganda ang ating pong aaralin sa umaga pong ito. Okay? Upang tayo ay magkaroon ng malinaw na pagsunod sa ating Panginoon, kailangan po natin malaman kung ano ang katangian ng ating Panginoon. Amen. Dahil si Job talagang hindi niya ipinagkaila. Talagang andun ang pananampalataya ni Job sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay tapat. Sabi sa ating pong introduction, sabi dito, can Satan persuade God to change His plan? Ito ay isang tanong mga kapatid, na maaari bang hikayatin ni Satanas ang ating Panginoon na baguhin ang plano niya? At first, God said, He did not want Job to be physically harmed
but he decided to allow it. Nung una mga kapatid, talagang ayaw niya nasaktan ang pisikal ni Job. Subalit ito ay hinayaan niya upang mapatunayan niya sa kaaway na ang itong si Job na lingkod niya ay tunay na tapat sa kanya. Kaya hinayaan niya nasaktan si Job mga kapatid. Kaya sabihin siguro natin, ibig sabihin ba, ang Panginoon ay nananakit din? Yes, kapag tayo ay gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, nung una talagang hinayaan niya si Satanas na saktan siya. Saktan niya si Job. Satan could not persuade, tuloy tayo, to go against his character. But God went along with Satan's plan because he knew eventual outcome of Job's story. Ayan. Pasensya na kayo, medyo talagang andun pa yung kaba. Pero habang mamaya, medyo lubos nyo nang maunawaan kung ano yung mga binibigkas ko. Ano po? Dahil inom lang ako saglit. Alam nyo, ang hirap pala. Kanina pa ako inom ng inom dahil natutuyaan na yung lalamunan ko kasi dahil siguro sa kaba. Pero unti-unti nawawala dahil nakikita ko kayo na talagang attentive kayo. Kailangan energetic din ako na magturo. Kaya wag po kayong mag-alala. Hindi lang puro emosyon ang ating pong mararanasan ngayon, kundi maranasan din po natin yung andun yung smile natin, di ba? Na kahit maraming sitwasyon sa buhay natin, kailangan pa rin natin gumiti. Dahil kung ang mga lingkod ng Panginoon, kapag tayo ay hindi palaging nakangiti, mabilis tumanda. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Ano, hindi ba akma yung kanyang edad sa kanyang mukha? Siguro maraming problema yan, hindi yan laging nakangiti. Pero tingnan mo kung siya ba ay hindi akma dahil yung edad niya ay nasa 45 na, 50 na, pero ang kanyang mukha ay nasa 38 pa lang. Yan talagang binabaliwala na lang yung problema. Pinapasa Diyos na lang. Okay. Sabi dito, maraming salamat pare. Ayan. Sabi, saan na tayo? Satan could not persuade God to go against his character. Hindi niya talagang mahikayat yung katangian ng ating Panginoon, si Satanas. Because he knew the eventual outcome of Job's story. Yung kasaysayan ni Job ay talagang alam niya ang mangyayari. Kaya hinayaan niya si Satanas na saktan itong si Job. Sabi, Satan cannot fool God. Job's suffering was a test for himself, Satan, and us, not God. Ayan. Sabi dito mga kapatid, hindi nalinlang ni Satanas ang ating Panginoon ang yung pag-suffer itong si Job ito ay testing para sa kanya at maging kay Satanas at maging sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay po natin, dito po tayo tinitest ng ating Panginoon kung gaano po tayo nagtitiwala sa Kanya, kung gaano po tayo yung talagang tapat, yung siya lang ang talagang inaasahan po natin. At hindi ito testing sa ating Panginoon, kundi kay Job, sa atin at maging kay Satanas. Our circumstances cannot change God's nature or our status in life. Neither can Satan. Ayan. Ang mga sitwasyon po natin, mga kapatid, ay hindi ito ang makapagpapabago ng katangian ng ating Panginoon at maging doon sa mga sitwasyon po natin. Yung status ng buhay po natin, hindi ito ang makapagpapabago ng katangian ng ating Panginoon. Neither can Satan. Maging kay Satanas, mga kapatid. Yung mga sitwasyon po natin,
ang katangian ng ating Panginoon ay andun pa rin. Tapat ang ating Panginoon. His consistent nature is our assurance that we can rest in comfort knowing we have God who is consistent in every way. Dito mga kapatid, ang pagiging consistent o yung di magmamaliw na katangian ng ating Panginoon, ito po ang magiging assurance po natin. Kasiguraduhan that we can rest. Kapag sinabing rest, hindi yung pantay na yung paa natin, kundi yung magpahinga lang po tayo sa ating Panginoon. At i-comfort niya tayo mga kapatid, knowing we have God who is consistent in everywhere. In every way. Na alam natin mga kapatid, na meron po tayong Diyos na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw sa lahat na kahit na anong paraan paman. Amen. Sino ang nananampalataya dito? Yung meron kang isang kaibigan o magulang na kung ikaw meron kang mga sitwasyon sa buhay, pero meron kang magulang, meron kang kaibigan na pwede mong yung kuhanan ng kasiguraduhan na ikaw ay kakanlungin kapag ikaw ay merong mga sitwasyon sa buhay. Alam niyo mga kapatid, nung ako ay nagkaroon ng sitwasyon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang aga naman na andyan siya, na talagang sigurado ako na ako ay i-comfort niya. Sigurado ako na ako'y kakanlungin na magpapahinga ako sa Kanya dahil ang Diyos na pinagkakatiwalaan ko ay tapat at hindi nagbabago. Amen. Ngayon mga kapatid, ano ang mga katangian ng ating Panginoon na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, yung consistent nature of God? Number 1, God everlasting love. God's everlasting love. Sabi dito sa Romans chapter 5 verse 6 to 8, basahin po natin para mas lalo po natin maunawaan kung ano ang sinasabi na God's everlasting love. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo na kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangahas mamatay. Ito mga kapatid, tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na ang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kapatid, sa oras na ito, alam po natin na si Jesus ay namatay para sa bawat isa po sa atin na kahit noong tayo ay makasalanan pa lamang. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya kung ikaw ay iniisip mo, walang nagmamahal sa iyo, merong isang nagmamahal sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoon. At sabi dito, walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang tao, may hangganan ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ito ay wala ka ng pakinabang, na wala na yung pag-ibig mo sa Kanya. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggang pag-ibig ang ating Panginoon. Sabi sa letter A, everlasting means lasting forever. Yung panghabang buhay. Eternal and enduring. Parang magkakapareho lang to, kasing hulugan lang ito. Kapag sinabing everlasting, lasting forever, eternal and enduring. Ito yung walang hanggan. Kapag sinabing eternal, walang hanggan pag-ibig ng ating Panginoon. Yung enduring, ito yung matatag. Tayo ba ay matatag, mga kapatid? Ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Walang hanggan pag-ibig ang ating Diyos sa bawat isang nananampalataya sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya.
God's enduring love is demonstrated because He died for us when we were sinners and no one else could or would do that for us. Ang ating Panginoon, mga kapatid, siya po ay talagang i-demonstrate niya yung kanyang pag-ibig. Paano niya i-demonstrate? Paano niya ipinakita ang kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin? Siya po ay nagpapako doon sa krus ng Kalbaryo na kahit tayo ay makasalanan pa. Ganun niya ipinakita yung pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Nakuha po ba natin, mga kapatid, na wala ni isa sa bawat isa po sa atin na pwedeng gumawa nito at kayang gumawa nito. Ikaw, tanungin po natin ang sarili po natin. Sa isang tao, gusto ba nating magpakulong dahil lang sa kasalanan ng ibang tao? Hindi natin kaya. Kahit siguro anak mo yan, kahit siguro yan ay pinapakinabangan mo, hindi po natin kayang magpakulong dahil lang sa kasalanan ng iba. Subalit ang ating Panginoon, mga kapatid, dito niya ipinakita ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagpapako doon sa krus ng Kalbaryo, kahit na tayo po ay mga makasalanan. The greatest love is God. Ang pinakadakilang pag-ibig ay ang Diyos, sapagkat ang pag-ibig ay Diyos. God is love, di po ba? Giving Himself to us for our eternal enjoyment at the cost of His Son's life. Ayan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa panghabang buhay na kasiyahan po natin. Ano itong kapalit? Yung kanyang kaisa-isa niyang anak. Yung buhay ng kanyang anak. Dito po natin makikita na tayo po ay mahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ako mahal ng Diyos dahil marami akong sitwasyon na nararanasan. Hindi, kapatid. Ito ay tinetesting lang po tayo ng ating Panginoon kung gaano po tayo nagtitiwala sa Kanya. Dadaanan lang po natin yan. Hindi po dapat tayo maging tatambay doon sa sitwasyon na iyon. Kailangan po natin pagdaanan ito. At ano ang gawin po natin? Ilapit natin sa ating Panginoon upang tayo ay makaalis doon sa mga sitwasyon natin na iyon. Amen. God's love is unconditional. Ang bilis natin. Letter D na tayo, pero hanggang Z yata to. God's love is unconditional. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon, mga kapatid. Ang tao may kondisyon, di ba? Mamahalin kita kung mamahalin mo ako. Mamahalin kita kung bibigyan mo ako lagi ng pera. Mamahalin kita kung ganyan pa rin ang itsura mo. Mamahalin kita kung paglilingkuran mo ako. Pero ang Diyos, mga kapatid, walang kondisyon. Kahit tayo ay pasaway sa paningin ng ating Panginoon, andun pa rin ang kanyang pag-ibig. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Agape love ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang tao, mabilis mawala ang pag-ibig. Nakagawa lang sa iyo ng hindi maganda, babaliwalain ka na niyan. Tama po ba tayo? Tama po ba ako? Tama o tama? Nagsabi lang yung kaibigan mo doon sa isang kaibigan, siniraan ka, ay, wala na to, hindi ko namamahalin to. Ganon ang pag-ibig ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon, mga kapatid. Kaya, umasa lang po tayo sa ating Panginoon. Ito ang katangian ng ating Panginoon na hindi nagbabago. Unconditional love. Everlasting love.
walang hanggang pag-ibig ng Diyos, itong unconditional, mga kapatid. Pero yung pag-ibig ng tao, may hangganan lang yan. Kapag hindi ka na niya pinapakinabangan, hanggang dun na lang yung pag-ibig niya sa'yo, sa atin. Kapag hindi na yan nagbibigay, wala na yan, hindi ka na niya mahal. Tama po ba? Sino po ba ang nakakaranas? Kaya mga kapatid, ito ang katangian ng ating Panginoon na di nagbabago. God's everlasting love. Ano pa? Pangalawa, God's perfection and eternally good. Sa Job chapter 2 verse 3 to 13, basahin nyo na lang po sa inyong tahanan dahil nabasa naman po natin. Kapag ito po ay babasahin po natin mula chapter 1 ay napakaganda ang sinasabi dito na kahit naparusahan ay kahit na nakaranas si Job ng mga pagsubok sa kanyang buhay na halos lahat wala na talaga natira sa kanya. Maging ang kanyang 10 anak, yung 7 lalaki, 3 babae, nawala din sa kanya, yung kanyang kayamanan, nawala lahat, ang kanyang mga ari-arian. Nag-iisa na lang yung natitira sa kanyang buhay, walang iba kundi ang kanyang asawa. At ito pa ang hindi maganda kay Job. Ang kanyang, yung nag-iisang natira sa kanyang buhay ay talagang, taga-usig pa niya. Sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Sabi naman ni Job na yung pupurihin mo lang ba ang Panginoon kapag magaganda yung mga natatanggap mo? Kaya tingnan nyo, itong si Job ay talagang tapat na lingkod ng ating Panginoon. Talagang ipinagmamalaki ng ating Panginoon itong si Job. Tayo po ba? Kaya ba tayong ipagmalaki ng ating Panginoon? Unti-unti yan. Kaya tayong ipagmalaki ng ating Panginoon. Sabi dito, God's perfection and eternally good. Yung pagiging perpekto ng Diyos at walang hanggang kabutihan niya. Sabi sa letter A, God's way is perfect. Ang paraan ng ating Panginoon ay perfect o ganap, perfecto. His word is flawless. Ang kanyang salita ay walang kapintasan. Ang salita po natin ay may kapintasan, di po ba? Lalo na kapag hindi po tayo, yung alam nila na yung mga salita po natin ay hindi nangyayari. And He shield all who take refuge in Him. Sabi dito sa aklat ng Psalms chapter 18 verse 30, basahin po natin. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat na manganganlong sa Kanya. Tingnan niyo mga kapatid. And He shields all who take refuge in Him. Kapag sinabing shield, ito yung sanggalang po natin. Siya yung kalasag po natin. Diba sa isang pulis, meron silang shield. Kapag may rally, di ba? May pangharang sila. Anong purpose ng shield na yan? Di ba alam ni Brother Melvin? Para hindi ikaw, yung atakihin ka man, hindi basta-basta ikaw ay magapi ng kaaway. At dito mga kapatid, siya po yung ating pong kalasag, ang ating Panginoon. At pwede po tayong magpakanlong sa Kanya. Na lahat ng mga merong nabibigatan. Sa Diyos po tayo magpakanlong. Huwag sa ibang tao. Lalo na kapag ikaw ay may asawa, magpakanlong ka doon sa iba din. Ay, iba ang pupuntahan nun. Kaya kailangan po natin magpakanlong po tayo sa Diyos dahil nananampalataya, dahil tapat ang ating Panginoon. Amen. Minsan kasi, ang ginagawa po natin ay sa iba po tayo nagpapakanlong. Hindi po tayo nagpapakanlong sa ating Panginoon. Kaya yan ang katangian ng ating Panginoon, yung pagiging perfecto niya at yung walang hanggang kabutihan niya. Dahil, di ba, sinasabi po natin, God is good all the time
God is good all the time. Ayan. Sa lahat ng panahon, ang ating Panginoon ay mabuti. Amen. Na kahit meron po tayong mga sitwasyon sa buhay po natin, ang Diyos pa rin ay andyan sa atin kung tayo ay tapat gaya ni Job. He did not sin, neither was deceit found in his mouth. Ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi po siya nagkasala at walang panlilin lang na matatagpuan sa kanyang mga labi, mga kapatid, ang ating Panginoon. Hindi gaya ng tao na merong kasalanan na nagagawa. Ang ating Diyos, hindi po siya nakagawa ni kahit isang kasalanan, mga kapatid. Satan had to seek permission from God to inflict pain upon Job. Ayan. Talagang sinik niya ang Panginoon, si Satanas, para pahirapan si Job. However, he was limited by not allowing to destroy Job. Dito, mga kapatid, ganun pa man, hindi niya hinayaan si Satanas na talagang sirain ang buhay ni Job. Ano ang kanyang ginawa? Hinayaan niya, sige, gawin mo. Huwag mo lamang siyang patayin. Yun ang kondisyon ng ating Panginoon kay Satanas para mapatunayan sa kaaway na ang kanyang lingkod na si Job ay talagang tapat sa kanya at umiiwas sa mga gawaing masasama. Dito, mga kapatid, dito natin makikita ang kaperpektuhan ng ating Panginoon at walang hanggang kabutihan ng ating Diyos sa atin. Sabi, Jesus admonished us to be perfect as our Heavenly Father is perfect. Sa Matthew chapter 5, verse 48, basahin po natin. Kaya nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Dito, mga kapatid, si Jesus ay pinapaalalahanan po tayo na tayo ay maging ganap katulad ng ating Amang nasa langit na perfecto. Diba? God does not change us in a wink of an eye. Hindi tayo binabago ng ating Panginoon na yung isang kisap lang. But little by little, our Heavenly Father perfect us by pruning, shaping, molding, healing, and making us more like Him so we can do all He has created us for. Dito, mga kapatid, yung unti-unti po tayong binabago ng ating Panginoon. Di ba may kanta, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig niya ay laging tapat. Di ba? Tingnan niyo, mga kapatid. Ang ating Panginoon, hindi po tayo binabago ng parang, di ba, yung pagkurap mo lang na ganyan. Hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali ang pagbago ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, kundi unti-unti po tayong binabago ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpruning. Paano ba yung pagpruning? Sa mga magsasaka, sino ba ang nakaranas magsasaka? Kami, mga taga-Isabela, yung bayaw ko. Naranasan niya po yan. Sa isang saging, mga kapatid. Ang isang saging kapag nagtanim ka, di ba, habang lumalaki siya, marami siyang dahon na mga, yung medyo, yung nahihinog na. Kailangan tanggalin mo yon, alisin mo yung lahat ng mga, tapos linisin mo din doon sa kanyang tabi para paglabas ng kanyang bunga, ito ay napakaganda at malalaki ang ilalabas niyang mga bunga. At kapag pinutol mo siya, kailangan putulin mo siya doon sa pinaka, halimbawa, ito yung isang saging, saba. Kailangan putulin mo dyan pag kinuha mo na yung bunga niya. Dahil kapag sa mataas lang, yung mga susunod na kanyang mga suwi ay talagang hindi magiging maganda.
Kaya kailangan i-prune mo yon. At maging sa isang rose, di ba? Sino ba ang yung mahilig sa mga halaman? Kapag yung isang rose ay namulaklak na siya, kailangan mo din siyang putulin, i-prune mo din siya doon sa mababa para pagdating ng siya ay tutubo, talagang magaganda yung mga lalabas na mga sanga niya. Ganun ang pag-pruning. And shaping, ito yung hinuhulma tayo sa dapat na hugis. Sinishape tayo. Molding, yung pinapaganda ang pagkatao po natin. Ito yung pagiging perfect natin o pagiging ganap po natin na hindi yung saglit lang ay mababago na tayo kaagad kapag tinanggap na natin ang Panginoong Hesus bilang siyang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Yung dating makasalanan na Rowin ay bukas, mamaya ay hindi na. Hindi ganon. Unti-unti yon, little by little. Yung unti-unti po tayong binabago ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagtabas, di ba? Sa mga sanga ng mga halaman. Kapag merong mga sanga na hindi namumunga, tinatabas yon, tinatanggal yon para maglabas siya ng mga sanga para lalabas yung mga magagandang bunga. Tinatabas yon. At ganon din, masakit di po ba kapag tayo ay tinatabas? Ano ba yung mga tinatabas sa atin? Yung mga pangit na pag-uugali po natin. Mga pangit na kaugalian po natin. Yun ay tinatabas. Masakit kapag tayo ay dinidisiplina tayo ng ating Panginoon, yung pinuprune tayo ng ating Panginoon. Masakit sa atin, di po ba? Nasa tingin natin, ito naman ay tama. Pero ito ay hindi tama sa ating Panginoon. Kaya dito po tayo magiging perfect o ganap kagaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtabas sa atin, yung hinuhulma tayo, di ba? Yung isang clay, kapag yung clay kasi, yung ayan. Ito yung pag ano tayo ng ating Panginoon, yung tayo ay magiging ganap, kailangan natin ma-prune. At pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon na maging perfect o ganap kagaya ng ating Amang nasa langit na perfecto na. Amen. Dahil wala pa ni isa sa atin na perfect, hindi pa tayo nakaabot doon sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya kailangan unti-unti po tayong babaguhin ng ating Panginoon. Amen. At dito, makikita po natin ang pagiging perpekto ng ating Diyos at walang hanggang kabutihan niya. Ano pa ang katangian ng ating Panginoon na di nagbabago at di nagmamaliw? Pangatlo, God's justice and mercy. Ayan. Ang katarungan at habag ng Diyos. Makatarungan ang ating Panginoon, mga kapatid. At mahabagin din ang ating Panginoon. Sa Exodus chapter 32 verse 14, basahin nga po natin. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing, kanyang gagawin sa kanyang bayan. Dito, makatarungan ang ating Panginoon. Our God is our God of justice. Justice is one of His character qualities. Yan ang katangian ng ating Panginoon, yung kanyang makatarungan, yung kanyang pagiging makatarungan ng ating Panginoon. Ano pa? Justice means doing what is morally right based on God's standards. Ito mga kapatid, ang hustisya ng ating Panginoon ay yung mga moral, base sa moral, ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. At merong dalawang parts ng justice o katarungan ng ating Panginoon. Una, ito po yung retributive. Kapag sinabing retributive, is the process, is the proper response to wrongdoing. An eye or an eye. Ito mga kapatid,
ang retributive justice ng ating Panginoon kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Halimbawa, nung una kasi ito ay pinapractice pa ng mga Hudyo at mga Islam. Pinapractice nila ito. Kapag ang kasalanan mo ay dinukot yung mata mo, ganun din ang kabayaran, dudukutin din yung mata mo. Ito yung sinasabing retributive, yung dalawang two parts of justice. Kapag sinabi naman na distributive, ito po is a proper distribution of good things. Ito naman yung distributive, ito yung two parts of justice. Dahil ang ating Panginoon ay makatarungan at mahabagin din. Ang distributive, ito po yung proper, ito yung distribution. Kapag ikaw ay gumawa na mabuti sa isang tao, kapag ikaw ay pinagpala mo yung isang tao, marapat lamang na ikaw ay makatanggap din ng mabuti sa ating Panginoon. Hindi sa taong nagbigay sa iyo, kundi sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon ay makatarungan. Kung ano yung mga ginawa po nating mabuti, matatanggap din po natin mula sa ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng distributive. Kaya ang ating Panginoon, ito yung katangian ng ating Panginoon, na siya po ay makatarungan at mahabagin din. God was ready to destroy the whole nation because of their sin. But Moses pleaded for mercy. Thus, God spared them. Tingnan nyo mga kapatid dito. Ang ating Panginoon, God was ready to destroy. Handa po siya na lipulin ang mga Israelita noon dahil ang mga tao ay talagang makasalanan na. Kaya naman ang Panginoon ay talagang handa na siyang lipulin ang mga tao. Subalit, nakiusap ang kanyang lingkod na si Moses na kahabagan ang mga tao. At doon na bago, hindi niya nilipol ang mga Israelita ang ating Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, ito ay talagang nanguna pa rin yung kanyang habag. Dahil merong namagitan sa mga tao na makasalanan, walang iba kundi si Moses. Talagang nakiusap siya, Panginoon, wag mong hayaan, wag mong ituloy na lipulin ang mga Israelita. Ito ang sinabi ni Moses sa ating Panginoon. Kaya naman ano ang ginawa ng ating Panginoon? Hindi niya itinuloy yung kanyang paglipol sa mga Israelita dahil namayani. Yung talagang, yung habag niya, yun ang nanguna sa kanya, yung kahabagan. How could God relent? God did not change His mind like a parent decides not to discipline a child. Instead, God changed His behavior to remain consistent with His nature. Dito, paano lumubag ang kalooban ng ating Panginoon? How could God relent? Paano lumubag ang kalooban ng ating Panginoon? God did not change His mind like a parent. Ang ating Panginoon, hindi nagbago ang kanyang kaisipan. Hindi gaya ng mga magulang na kapag disiplinahin ang kanyang mga anak, yung minsan wala na yung habag, wala na yung awa kapag didisiplina ang mga anak. Instead, God changed His behavior to remain consistent with His nature. Nanatili yung katangian ng ating Panginoon. Ano ang kanyang katangian? Yung habag. Meron siyang kahabagan. Nahabag siya na kahit na makasalanan ang mga tao noon dahil ang ginagawa na nila, gumawa na sila ng pumurma sila, di ba? Si Aaron ay yung mga Israelita nagsabi kay Aaron, wala na si Moses. Kaya ang sinabi ni Aaron, kunin nyo yung mga ginto ninyo, dalhin ninyo sa akin. At tinunaw yon at nilagay niya doon sa hulmahan na hulmang guya.
At doon na, yun na yung sinasamba ng mga Israelita. Habang wala si Moses, yun, sinasamba na nila yung guya na yun na ginawa nila sa pamamagitan ng mga ginto na dinusaw at pinormang guya. At doon, nakita ng ating Panginoon, tingnan mo, sabi niya kay Moses, tingnan mo ang mga tao. Talagang matigas ang kanilang ulo. Sinasamba na nila yung Diyos-Diyosan nila. At doon talagang nagalit ang Panginoon. Ready na siya na talagang lipulin ang mga Israelita. Subalit andun pa rin yung kahabagan niya. Nanaig pa rin sa kanya yung kahabagan. Dahil, tingnan nyo, sa 1 John chapter 1 verse 9, sabi na kung sino man ang nagsisisi, yung talagang tapat na tayo ay nagsisisi, humihingi ng tawad sa ating Panginoon. At talagang tatalikuran po natin yung kasalanan na ating pong nagawa, na hinihingi po natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ang ating Diyos ay andun ang kanyang habag upang tayo ay patawarin niya. Basta tayo ay talagang tapat, yung totoo, yung pagsisisi po natin na humingi sa ating Panginoon, siya po ay patatawarin po tayo ng ating Panginoon dahil siya po ay Diyos ng kahabagan. Kaya di ba pag nananalangin po tayo, humihingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Pero kung hindi totoo yung laman ng puso po natin na humingi ng tawad sa ating Panginoon, marahil hindi po tayo patatawarin ng ating Diyos. Subalit kung tapat po tayo, tunay ang paghingi po natin ng tawad sa ating Panginoon, andun ang kanyang kahabagan at tayo'y patatawarin kahit gaano pa kalaki yung nagawa po nating kasalanan, patatawarin po tayo ng ating Panginoon dahil ito ang kanyang katangian, yung kahabagan. Amen? Sabi dito sa ating pong conclusion, can Satan persuade God to change His plan? Maaari bang kumbinsihin ni Satanas ang kanya na baguhin ang plano ng ating Panginoon? Sa Job chapter 2 verses 3 to 6, basahin na lang po natin sa ating tahan, kagaya ng sinabi po natin kanina. Dahil ang plano ng ating Panginoon, sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Yan ang plano ng ating Panginoon, mga kapatid. Napakaganda ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Does God regret cheating humanity? Nagsisiba ang Diyos na nilikha niya ang sangkatauhan? Yan yung mga tanong, mga kapatid, na pwede po natin sagutin habang tayo ay nag-iisip. Does God regret cheating humanity? Creating humanity? Was He admitting He made a mistake? Inaamin ba niya na siya ay nagkamali? Yan po yung mga tanong, mga kapatid, na pwede po natin tanungin sa sarili po natin. At sabi dito, no. God does not change His mind. Hindi, mga kapatid, yung katanungan kanina, hindi nagbago ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi nagbago ang kanyang isip. Instead, He expressed sorrow for what the people had done to themselves. Dito, mga kapatid. Sa halip, ipinahayag lang niya yung kalungkutan niya dahil sa mga ginawa ng mga tao sa kanilang mga sarili. Hindi nagbago ang kanyang isip, hindi nagbago ang plano ng ating Panginoon. Kundi, ipinahayag lang niya yung kanyang kalungkutan. Just like a parent expresses grief over a rebellious child, God was sorry that the people choose sin
and death over a relationship with Him. Gaya ng isang magulang, mga kapatid, na di ba, i-express lang niya yung kanyang kalungkutan doon sa mga suwail na anak. Minsan masakit kapag ang anak ang gumawa yung hindi sumusunod sa atin, di po ba? Masakit bilang magulang. Dito ko na realize na kapag maliliit pa yung mga anak mo, ang dali mo silang sabihan, wag. Yan, habang lumalaki yan, nag-iiba yung kanilang mga pag-uugali. Kaya noon, nung bago-bago kami dito, dala-dala po namin ang mga anak namin. Nakikita po namin diyan, ay nakikita ng mga leader po natin, yung mga elders. Lalaki din yan, pero iba na ang pagtrato. Iba na ang ugali kapag sila ay nagiging binata na, ganyan. Dahil meron na silang mga kanya-kanyang, yung sarili niyang desisyon. At dito ko nakikita na totoo na kapag maliliit, mabilis mo lang yan, bihisan mo lang yan kaagad, sasama na yan dun sa church. Pero ngayon, kapag malalaki na, kahit sabihin, mag-church na, andun pa rin yung katigasan, nag-iiba. Kaya dito, ang isang magulang, inexpress lang niya yung kanyang kalungkutan sa mga suwail na anak. God was sorry. Nalungkot ang ating Panginoon dahil pinili ng mga tao ang kasalanan at kamatayan. Kaysa relasyon sa Kanya. Kaya nalungkot ang ating Panginoon, mga kapatid. Ganon din ang magulang. Nalulungkot ang magulang kapag ang kanyang anak ay pinipili niya ang kasalanan at kamatayan kaysa yung relasyon sa anak doon sa magulang. At tayo, mga kapatid, bilang lingkod ng ating Panginoon, bilang mga nananampalataya sa ating Panginoon, nalulungkot ang ating Diyos kapag pinipili po natin ang kasalanan at kamatayan kaysa yung relasyon po natin sa Kanya. God is not a man who should lie nor repent. Ang ating Panginoon ay hindi tao, na ang tao nagsisinungaling, di po ba? Ang tao nagsisisi. Ang Diyos hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nagsisisi dahil wala siyang kasalanan. Our sin breaks God's heart, but mercy and love prevail. Ang ating kasalanan ang talagang nakakadurog. Yung mga kasalanan po natin, iyon ang nakakadurog sa puso ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nakakagawa ng mga kasalanan, durog na durog ang puso ng ating Panginoon. Maging sa atin din na mga magulang, mga mahal natin sa buhay. Kapag nakakagawa ng kasalanan ang mga mahal natin sa buhay, ang mga anak natin, talagang durog na durog tayo. Parang hindi mo na gustong gumising pa. Pero alam niyo, mga kapatid, nanaig pa rin, nangibabaw pa rin ang kanyang kahabagan at ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid, kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan, kung tayo ay humihiwalay sa ating Panginoon, durog na durog ang puso ng ating Panginoon. Pero nananaig pa rin, nangingibabaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ito ang katangian ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. God's everlasting love. Ano pa yung isa? Yung pagka-perpekto ng ating Panginoon at walang hanggang kabutihan niya. At ano pa? Yung
makatarungan ng ating Panginoon at mahabagin din siya. Kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan, merong kapalit, merong kabayaran. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit, ang ating Diyos nananaig sa Kanya yung kahabagan. Kaya tayo ay pinapatawad ng ating Panginoon na kahit dahil wala pang perfect sa bawat isa po sa atin, wala pang perpekto sa bawat isa po sa atin, tayo ay nakakagawa ng kasalanan pa rin. Ang maganda lamang po dito, kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, andun yung pagsisisi po natin kaagad. Nako-convict po tayo dahil nanahan na ang banal na espiritu sa mga puso po natin. Kaya kapag nakakagawa po tayo ng kasalanan, tayo ay nakokonsensya at humihingi po tayo kaagad ng tawad sa ating Panginoon at pinapatawad po tayo. Amen. Kaya mga kapatid, ito po yung katangian ng ating Panginoon. Nais natin malaman para lubos tayong sumunod sa Kanya. Yung talagang andun yung pagsunod po natin. Dahil kung hindi po natin alam ang katangian ng ating Panginoon, hindi po tayo madaling sumunod, di po ba? Kapag hindi mo kilala yung isang tao, susunod ka ba? Hindi, di po ba? Dahil kilala po natin ang ating leader, siya ay matatag. Andun yung pagsunod po natin. Dahil siya ay sumusunod sa ating Panginoon, sumusunod din po tayo sa ating mga leader. Amen. Sa pangunguna ng ating pong founding pastor, Pastora Emma. Kaya ako sumusunod lang din kapag ina-assign nila ako na magturo, tumatanggi ako pero sabi nila, kailan ka pa magtuturo? Dahil ikaw ay pastor na, kailangan mo magturo dito. Kapag nagmi-meeting kami, puro ang tanggi ko pero wala akong magawa dahil 11 sila, mag-isa lang ako. Kaya sumunod na lang. Bahala na ang Panginoon sa akin. Kaya masarap sumunod. Sumunod lang po tayo. Na kahit hindi po natin alam yung gagawin po natin, umasa po tayo na meron po tayong Diyos na gagabay sa atin. Amen. Kapag sinabi ng leader po natin, ito ang gawin mo, gawin po natin. Hindi naman tayo ang mananagot, kundi ang leader po natin dahil hindi niya hayaan na tayo ay mapahamak. Kaya dapat tayo laging sumunod lamang sa mga leader po natin. Huwag po tayong pasaway sa mga leader po natin. Kasi kung hindi po tayo susunod, mahihiwalay po tayo. Malalaglag po tayo sa bangin. Dahil ang mga leader po natin, ang Panginoon at ang nangunguna lang dito ay ang ating founding pastor, si Pastora Emma. Sumunod lang po tayo sa Kanya kung ano yung Kanyang pinapagawa. At one day makikita mo, tama yung pagsunod ko sa aking leader. Hindi ako napahamak. Diba? Diba yung bayaw ko, si Brother Ray, sumusunod lang siya kay Pastor J. Punta, sakay ka lang. Tapos dadalhin lang, di pupunta na dun sa church. Hindi siya napahamak. Ganon tayo, sunod lang po tayo. Amen? Dahil ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Ito yung Kanyang katangian ng ating Panginoon. God's consistent nature. Andyan pa ba kayo? Amen. Kaya, nawa, ang ating inaral sa umaga pong ito, ay hindi lang po natin narinig, kundi ito ay panghawakan po natin at ilagay po natin sa ating mga puso. At lagi po natin dalhin ito, yung katangian ng ating Panginoon, na kapag tayo ay nakakagawa ng hindi maganda, ang Diyos, hihingi lang po tayo ng tawad at tayo kahabagan niya, patatawarin po niya tayo. Amen. At kung tayo naman ay nalilihis na, ang Diyos lagi ang ating tawagin. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga pong ito sa aral na aming pong narinig. O Diyos, salamat sapagkat nalaman po namin ang iyong katangian na walang hanggang pag-ibig sa bawat isa po sa amin, na kahit kami makasalanan pa, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin na manatili sa aming puso at isip ang mga salita mo na aming pong narinig at maisapamuhay po namin sa araw-araw naming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.
Napagpala po ba tayo sa mensahe ngayong umaga? Yes! Ang ganda-ganda po. God's consistent nature. Yung kalikasan ng Panginoon na hindi siya pabago-bago. Tayo po pabago-bago. Amen? Okay. Sabi ko, ay, kumakanta na rin siya. Mukhang may papalit na sa akin sa pagiging singing preacher. Oy, Esme, andiyan ka pala. Salamat, nakita kita. Ayan. Okay. Meron po tayong mga announcement. Ayan, prayer meeting. Alam nyo, lagi na lang to ina-announce na meron tayong prayer meeting, and yet, only few attending this prayer meeting. I encourage you, umattend po kayo sa prayer meeting every Wednesday at 6 p.m. Alam nyo kung bakit? Minsan tayo nakikinig lang ng Word of God habang itinuturo dito pag Sunday. Nakikinig tayo ng Word of God na tinuturo. Alam nyo po ba na sa prayer meeting, hindi lang tayo nakikinig, meron tayong pribilehiyo na makipag-usap sa Kanya. Yun po ang hindi natin nauunawaan masyado. Akala natin, Sunday is the only important day to worship God. Pero alam nyo ba, nakikinig po tayo sa mensahe. Pero alam nyo, hindi ko sinabing hindi importante, pero yung pribilehiyo na makipag-usap ka sa Diyos, sa Hari ng mga hari, abay, ito po yung pagkakataon natin. Amen? Pero sabi ko, bakit kaya binabaliwala nila yung prayer meeting? We do not attend the prayer meeting wherein we could speak to God directly and He also speak to us. So, yun po ang maganda, and I hope ma-encourage po kayo because this is a privilege for all of us to talk, communicate with our Creator. Kaya attend po kayo at 6 p.m. every Wednesday. And after prayer meeting, meron po tayong pag-aaral for our equipping preaching clinic. Those who wanted to be used by God in His kingdom para epektibo tayong naglilingkod, makapagbahagi ng salita ng Diyos na tama. Yung bang kung tayo ay nangangaral, sigurado tayo na we are rightly dividing the word of truth. So yun po, inaaral po dito. At ang ginagawa po natin, yung dalawang subject, which is homiletics, kung paano gumawa ng preaching, and hermeneutics, kung paano mag-interpret ng salita ng Diyos correctly, dito po ini-incorporate po natin yung dalawa, kaya meron po tayong preaching clinic. Dito po tinitrain, pinag-aaralan yung mga nais maging preacher, mga tagapangaral, magamit sa gawain. Para po hindi kayo nahihiya kung kayo ay pupunta sa Bible study, magtuturo kayo, biglang may sisingit na nagtanong ng tungkol sa ganitong verse, alam niyong sagutin. Hindi tayo nangangapa. Hindi natin kailangan dalhin si pastora. Kayo mismo ang sasagot ng direkta at maayos at tama. So yun po. Kaya inaanyayahan ko kayo, I encourage you to attend preaching clinic every Wednesday after prayer meeting. So yun po. Ano pa? Meron pa? For those who are interested of having Bible study in their houses, please approach any member of Good News for the World Assemblies. So yun pong mga gustong magpa-Bible study. Ini-encourage ko po kayo na kung wala pong Bible study sa inyo at gusto nyo lumago at gusto mong mayaya si friend, si neighbor, gusto mong makasama sila at hindi mo madala dito, sa bahay muna, magpa-Bible study ka. Iyan ay isang strategy o isang paraan para sila ay madala natin sa Panginoon. Hindi po natin kailangan maging preacher para sila ay makumbinse.
Pag may Bible study po sa inyong bahay, pwede nyo silang imbitahan. Lalong-lalo na kung mayroong mga, halimbawa, birthday nyo, naghanda kayo, opportunity natin yon na yayain sila, di ba? Usually, naghahanda tayo sa ating birthday. Pagkakataon yun, magpa-Bible study kayo at nang madala natin, ma-invite natin yung mga hindi natin nadadala dito sa church. Amen? Mga paraan-paraan lang po iyon. Kung gusto mong maging bahagi ng pagdadala ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos, yun po ang maganda, Bible study. Ano pa po? Meron pa tayong mga announcement. Ayan. Ongoing po yung Youth Outdoor Fellowship. Ito po, meron ng, as of last week, meron na tayong 24 registrants. Ngayon, I encourage you na sumama, pasamahin ang inyong mga anak, parents. As much as possible, pasamahin nyo ang inyong mga anak sa Youth Outdoor Fellowship. Gaganapin po ito sa Tanay. At kaya po namin ito ina-announce dahil mas maagang magpa-register, much better. Kasi po i-reserve po yung venue na hindi pwedeng ura-urada or 1 week before, hindi po pwede dahil maraming nagpapa-reserve doon. So, kaya po, magpa-register po kayo at meron po itong contribution. Ang contribution po ay 1,650 po kasi venue at saka doon na rin, yung venue na yun doon matutulog, overnight, may swimming pool, maraming galaan. So, yun po. Kasama na po doon sa 1,650 ang food. Ngayon, ang maganda pong gusto kong iparating sa inyo, bagamat 1,650, sasagutin po ng church ang 500 sa kabataan. Kaya 1,150 na lamang po ang sasagutin nila. At kaya natin ina-announce ito ng maaga para meron pa pong panahon because this is, our target date is November. End of November, mga ganon. Yun ang target date natin para sa Youth Outdoor Fellowship. At dito po maganda po ang mga activities dito para sa mga kabataan. At kaya po natin to sinasabi sa inyo, bukod sa makapag-ipon ang mga youth ng contribution o para sa bayarin, at pati mga parents na gustong pasamahin ay makapag-ipon din. Pero ganito, once na kayo po ay nakapagpa-register na at naghulog na, for example, nakapaghulog na kayo ng mga 500, kung bigla kayong aayaw for no valid reason, or even may valid reason kayo, once na nakapagpa-register, hindi na pwedeng ibalik yung naihulog na kasi po, pagka nakapagpa-reserve, hindi na pwedeng baguhin yun. So yun po. Kaya, yun po ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Ano ang benefit sa mga kabataan? Sila po ay ma-involve sa ministry, sila po ay talagang maging committed sa Panginoon at hindi maging sakit ng ulo ng mga magulang. So yun po. At maganda po ito sa mga kabataan makatutulong. Ngayon, 24 na po ang nagpa-register. Alam nyo, ang sabi ko, dapat hanggang 30 man lang para hindi nasasayang yung effort ng mga manggagawa na gumawa ng program at saka yung iba nag-a-absent pa para lang sa programang ito. Ngayon, kung hindi po aabot ng 30, pero pinababa ko na nga at least 25, dapat umabot man lang sa 25 katao o kabataan ang sumama. Dahil kung hindi po aabot ng at least 25, we will not push through this outdoor fellowship. So, I hope na yung mga nakikinig dito ngayon,
kung gusto nyo po na makasama, makipag-coordinate po kayo sa head ng youth, si Kevin Arceo. Andiyan ba si Kevin? Awan? Awan Jai? Okay. Andito daw. So, andito, kung hindi man kay Kevin, at least sa ushers, or kahit na sinong mga manggagawa, mag-approach po kayo. Kailangan po namin, last na ngayon, ayoko nang mag-extend kasi konti na yung panahon natin para gumawa ng program, para makipag-coordinate sa venue. So, last na ngayon, kung pwede po, makipag-coordinate na kayo sa mga manggagawa. Okay? Ano pa? Meron pa ba? Board of Council, we will have an important meeting this coming Tuesday. We have many things to tackle at ito po ay tungkol sa Shunammite. Magkakaroon po tayo ng Shunammite dito sa church. At iyon po ang gusto kong i-tackle sa inyo. At gayon din yung ating anniversary. Kaya I hope yung lahat ng council dumalo po this coming September 12 at teka, ano yan? 2 p.m. Ba't 2 p.m.? 6 p.m. yan. Okay, 6 p.m. Board of Council. Okay. Ano pa? Meron pa ba? Cayman's Ministry. Ayan, there will be a meeting after this service today. Is that true? Today? After this service? Okay. Mga kalalakihan, I encourage you to join the Cayman's Ministry. Wag po muna kayong uuwi. May pag-uusapan kayo, hindi ko man alam kung ano yung pag-uusapan nyo, but at least this is all about men's ministry. Dumalo po kayo. Okay? Ano pa? Ayan. 27th anniversary na po natin on October 8 and that is Sunday at 2 p.m. and na gagawin dito sa church. Ngayon mga kapatid, ano pa ba yung mga kailangang malaman nila? Ayan, suggested color. Ano yung ano bang kulay yan? Hindi naman mabasa. Hindi ko mabasa. Pero yan, makikita nyo at least yung color. Ano, tawag dito. Ganyan po yung mga color. Ano ba tawag sa color na yan? Pastel? Ayan. Basta ayan, nakikita nyo. Yung mga pwedeng, yung color. Ayan po. Pero, baka sabihin nyo, paano yan kung wala akong ganyang color? Dumating po kayo dito kahit na anong color. Ang mahalaga, may damit ka. Yan. Pero kung kaya mo, ayan. Kung meron ka naman, di iyan, makiisa po tayo. Pero kung talagang wala, dumating ka dito na nakadamit. That's all. Yan po. Yan sa lalaki. Eto, madali lang sa lalaki. Gray, black, walang brown. Parang nasa babae na yung parang may pagka-brown. So, yan. Ang mga lalaki, hindi problema yung color na yan. Marami sila niyan. Dahil yan ang mga gusto nilang kulay. So, yan. Yan po ang suggested color for our get up on this coming anniversary. That is October. So, ang dami natin naka-line up na gawain. Okay. Meron pa ba? Worship through giving. Ayan. Worship is not only singing, dancing. Most of all, the most important part of worship is through giving. Because God demonstrated to us how He loved us through giving His Son, Jesus Christ. Amen? So kung hindi po kayo nakapagbibigay dito, pwede po sa GCash. Ayan, meron naman nakalagay dyan yung mga GCash natin. Ayan. Ayan. At saka pwede po kayong makipag-usap kay Elder Pearly
when it comes to yung mga tithes and offering natin, or if you have pledges kay Elder Pearly po. At ayun po sa likod, hindi na po tayo naglalagay dito kasi nga po, hindi na rin tayo nag-exhort. Doon na po sa likod. Ayan. Okay? Wala nang announcement. Okay, ayan. Birthday. September 12, so that is Tuesday. Si Natnat, anak ni Maylene at ni Neil. Ayan, meron pa ba? Zian Dre. Augilon, anak naman to. Dalawa silang may birthday sa September 12. Sino pa? Hindi ko mabasa, hindi ko makita. Jackie and Rodel. So, anniversary pala ni Jackie and Rodel. Anyway, although they are not attending the church, but they are part of the church somehow. Dahil minsan dumadalo sila. So, ipag-pray pa din natin sila sa kanilang anniversary. Sino pa? Ayan. So, wala na po. Tumayo na po tayo. Ngayon ko lang sila nakita. From? Hindi ko masyadong di ba maputi siya? Ba't umitim? Kaya sabi ko, parang kilala ko, pero maitim eh. Mag-asawa kayo. Welcome sa church. Salamat sa inyong pagdalo. Okay? So, let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mensahe na dinala ng iyong lingkod, na bagamat siya, Panginoon, ay reluctant dahil sa kanyang sarili, tinitingnan niya na kulang siya sa kaalaman. Subalit, Panginoon, alam namin na ikaw ay sagana kong magbigay doon sa mga humihingi ng karunungan o kaalaman. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Pastor Rowin, sa kanyang pagkakaroon ng masunuring puso sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na ibinibigay upang ipaglingkod sa iyo sa halip na maghanap buhay. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na kanyang dinala sa amin ngayon. Thank you, Lord, sa mensahe na ginamit mo si Pastor Rowin para kami, O Diyos, ay mapaalalahanan na merong kaming Diyos na hindi nagbabago at hindi pa bago-bago sa mga panahon na kami ay nagbabago. Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buhay, patuloy mo siyang gamitin sa iyong ubasan, patuloy mo siyang pagpalain upang, Panginoon, ang pangangailangan nila ay matugunan, at patuloy mo siyang bigyan ng karunungan upang, Panginoon, maibahagi niya ang iyong salita ng may kapangyarihan. Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Samahan mo siya, Panginoon, upang magawa niya ang iyong layunin sa kanyang buhay at sa iyong pagkatawag sa kanya. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya. Ingatan mo sila at patuloy na pagpalain upang, Panginoon, ikaw ang maparangalan sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya. In the mighty name of Jesus. Heavenly Father, thank you so much, O God, na sa aming pag-aaral, we have an everlasting God. We have a perfect and eternally God. And we have a just and merciful God. Panginoon, tunay na kami ay mapapanatag na bagamat sa aming buhay Kristiyano, hindi po madali ang makasunod sa iyong kalooban.
Hindi po madali, Panginoon, na ikaw ay paglingkuran. Hindi po madali na mabuhay, Panginoon, ayon sa iyong layunin sa bawat isa sa amin. Subalit kami ay mapapanatag, Panginoon, na mayroong kagalakan, na bagamat meron kaming mga pinagdadaanan katulad ni Job, marami kaming pagdadaanan sa buhay na hindi namin gusto, na hindi namin wini-welcome, subalit kusang dumarating sa amin. Lord, katulad ni Job, maaring ito ay bahagi lamang ng iyong pagsubok sa aming pananampalataya. Maaring sinusubok mo kami, Panginoon, dahilan sa meron kaming mga sariling attitude, meron kaming mga sariling layunin sa buhay, meron kaming mga sariling gusto na nais naming yun ang mangyari. Kaya minsan hinahayaan mo, Panginoon, na makangyari ang mga bagay-bagay na hindi namin gusto, Panginoon. Subalit hinahayaan mong makapangyari. Hindi dahil sa hindi mo kami mahal, hindi dahil sa wala kang pakialam sa amin, kundi dahil mahal mo kami, O Diyos. And thank you, Lord, for your everlasting love. Dahil maraming beses kami, Panginoon, na nag-pledge ng aming pagmamahal sa iyo. Maraming beses kami na nag-commit ng aming buhay sa iyo. Maraming beses kaming nangako na kami maglilingkod sa iyo. Maraming beses kami, Lord, na nangako na once na kami pinagpala, pagpapalain namin ang iyong iglesia at gawain. Subalit maraming beses rin naming binigo ka, Panginoon. Lord, dito kami nasusubok kung gaano kami katapat sa iyo. Dito kami nasusubok kung paano kami tutugon sa mga sitwasyon na hindi namin ginugustong sitwasyon, subalit nakapangyayari. Dito mo kami, Panginoon, tinitingnan kung paano kami tutugon sa iyo, kung paano kami patuloy na mamumuhay. Lord, there comes a time na kami mismo, Panginoon, pinagtatakpan namin ang aming kasinungalingan, pinagtatakpan namin ang aming mga ginagawang mali at hindi kalugod-lugod sa iyo. Lord, most of the time, we justify o binibigyan namin ng rason ang mga mali naming ginagawa para lamang magkaroon kami ng kapayapaan sa aming puso. Kaya minsan, Panginoon, hinahayaan mo na mangyari ang mga bagay-bagay dahil mahal mo kami, nais mo kaming ituwid, nais mo kaming itama, nais mo kaming umangkop ayon sa naisin mo, nais mo kaming umangkop ayon sa pagkakatawag mo sa amin. Kaya, O Diyos, dahil ikaw ang Panginoong nakakasiyasat, marami pong salamat dahil sa umagang ito nabigyan kami ng kalinawan na minsan nais mo kaming ipagmalaki dahil dugo ng iyong anak ang siyang tumubos sa amin mula sa kasalanan, mula sa aming karumihan. Panginoon, tinitingnan mo kaming matuwid, ngunit naipapahiya ka namin, O Diyos, sa mga pananalita namin, sa aming gawa, na patuloy kaming umaangkop sa takbo ng mundong ito. Bagamat naririto kami sa church ng araw ng Sunday, subalit simula ng Monday, Lord, hindi talaga ikaw ang napararangalan sa aming mga buhay. Bagkus, Panginoon, na ipapahiya ka namin. Ngunit ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na tapat, na kahit kami ay nagkukulang sa maraming bagay, na kahit kami mismo, Panginoon, na nag-aangkin ng iyong pangalan na kami ay Kristiyano, subalit kami rin ang sumisira, O Diyos, sa pangalang ito.
Nagkakaroon kami ng double standard of living and of life. Dahil pag nasa loob ng church, we're holy. Pero pag nasa labas kami, Lord, ng church, nahuhuli kami na hindi talaga kami namumuhay ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, thank you so much na nagkakaroon kami ng kaaliwan na oo, kami ay nagkakamali at times nagkakasala. Subali, ikaw ay Diyos na punong-puno ng habag. Perpekto ka sa iyong mga pamamaraan. May ginagawa kang kaparaanan sa aming mga buhay upang mamulat kami sa mga bagay na hindi na dapat namin ginagawa at tinutularan. Panginoon, thank you for your everlasting love. Thank you for your consistent nature. Na bagamat kami nagkakasala, Panginoon, at hindi ka masaya kung kami ay nakagagawa ng kasalanan. Pero Panginoon, you are a just God and merciful. Binibigyan mo kami ng mahabang panahon upang kami, Panginoon, ay mag-repent, pagsisihan, baguhin ang mga mali, kamalian, o mga kasalanang nagagawa ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Totoo na hindi kami overnight na mababago. Pagkat kalikasan namin ito, O Diyos, ang masuwayin sa iyo. Ngunit iyo rin namang kalikasan na ikaw ay mahabagin. Kaya kahit tumatagal kami na hindi sumusunod sa iyo, andyan ka para bigyan kami ng pagkakataon na magsisi at mabago at umayon sa iyong kalooban at layunin. Salamat po, Panginoon, sa iyong consistent love, goodness, and mercy. Thank you, Lord, na ito ang mapanghahawakan namin. Thank you so much, Lord. Kaya mga kapatid, ang Diyos po ay humihikayat sa atin. Ipinagmamalaki ka ng Panginoon dahil sa dugo ng kanyang bugtong na anak na nabuhos para sa katubusan ng ating kasalanan. Hindi ka matuwid, hindi tayo matuwid. Pero dahil kay Kristo na isang matuwid, siya ang naging katuwiran natin. Kaya tayo ay tinatawag ng Diyos na matuwid at ipinagmamalaki na tayo ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, kapatid. At ikaw ay kinararangal niya na tawaging anak niya. Ikinararangal tayo. At masakit sa Diyos na mapulaan yung pagmamalaki niya sa atin na tayo ay anak niya. Kaya kapatid, hindi madali ang tumugon sa Diyos na mamuhay tayo ng matuwid. Mamuhay tayo ng banal. Ngunit meron tayong Diyos sa tulong ng banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin. We can live a holy life. God's word admonished us that we should be perfect because our God is perfect. Kapatid, hindi huli. Meron kang pagkakataon para mamuhay ng matuwid. Huwag mong baliwalain ang pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos. Huwag mong baliwalain ang pagkakataon na binibigyan ka ng Diyos na mabuhay nang may tunay na kapayapaan, kagalakan sa harap niya at sa harapan ng mga tao. Huwag mong baliwalain. Nais kang pagpalain ng Panginoon. Nais ng Diyos na ikaw ay ihiwalay sa karumihan. Nais ng Diyos na ihiwalay ka sa makasalanang mundo ito. Oo, nasa makasalanang mundo tayo. Subalit nais ng Diyos na ihiwalay ka na mamuhay sa mga makasalanan sa pamamagitan ng patuloy na
pagpapasakop sa Diyos. Kaya kapatid, sa umagang ito, kung nais mong mabuhay ng totoo sa harapan ng Diyos, na hindi ka nagkukunwari, na hindi ka nagpapakitang tao, hilingin mo sa Panginoon ngayon. He is merciful. He is our everlasting God. He is eternally good. Kapatid, taas mo ang iyong kamay sa ating Panginoon. And we will pray to God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po ng kamay na nakataas, ito po ay tanda ng aming pagsuko sa iyong kapangyarihan bilang aming manlilikha, bilang aming tagapagligtas, bilang aming Diyos na mapagmahal. Panginoon, nakataas po ang aming kamay, surrendering to you, na hindi namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Hindi namin kayang mabuhay ng totoo sa iyong harapan kung wala ang iyong pagsama at pagkilos sa aming buhay. Panginoon, we are surrendering everything to you, including our weaknesses, ang aming mga kahinaan. Panginoon, alisin mo ang aming mga kahinaan. Palitan mo ng katapangan, O Diyos, lakas ng loob upang ipaglaban na mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na mamuhay, Panginoon, ng totoo sa iyong harapan at sa harapan ng mga tao. Lord, alisin mo ang hypocrisy sa amin. Palitan mo, Panginoon, ng pagiging humble and honest in your sight and in the eyes of men. Hallelujah. Father God in heaven, wala po kaming maaaring ipagmalaki kahit na marami kaming alam sa salita ng Diyos. Kung hindi nakikita sa aming buhay ang katotohanan na may Kristo kami, Panginoon, na meron kaming kababaang loob, Lord, hindi po mapaparangalan ng iyong pangalan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Lord, we want to be changed according to your will, calling, and purpose in our lives. Lord, be with us. Ikaw po ang patuloy na sumamat kumilos sa amin. In the mighty name of Jesus. Even to those who are watching through live streaming, O God. Lord, abutin mo po ang aming mga kapatid na nanonood ngayon. Alam namin, O Diyos, na hindi madali ang mabuhay sa ibang bansa. Alam namin, Panginoon, na hindi madali ang malayo sa pamilya. Alam namin, Lord, na hindi madali ang walang church na pinupuntahan. Kaya, Panginoon, abutin mo po sila and use this live streaming, Lord, for them, O God, na makapagpatuloy na mabuhay at magkaroon ng pagsamba sa iyo. Panginoon, marami pong salamat even to those who are faithfully giving their tithes and offering. Thank you, Lord, sa iyong masaganang pagpapala sa kanila. At maging doon, Panginoon, sa hesitant to give their tithes and offering. We pray, Lord, na ipakita mo sa kanila na ikaw ang tapat na Diyos. You are a just God, na hindi mo pagkukulangin yung mga taong tapat na sumusunod sa iyong kalooban, sa iyong layunin. Panginoon, marami pong salamat sa bawat buhay ng iyong mga anak na naririto, sa buhay ng mga nasa ibang bansa naming mga kapatid, and those who are watching through live streaming. Salamat po sa buhay na ito, Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat buhay, O Diyos. At yung mga may karamdaman, Panginoon, you are our great physician. Lord, ikaw ang dakila naming manggagamot, and nothing is impossible to you, Lord. To those who trust you, Lord, alam namin na makakaasa kami na ikaw ang aming kagalingan, and we claim healing for those who are sick, O God. To those who trust you, Lord God, thank you so much for the healing. We claim it right now in the mighty name of Jesus. And those we claim for blessing, Lord, ang mga walang hanap buhay, bigyan mo ng hanap buhay. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala.
na patuloy mo kaming bibigyan ng pagkakataon mamuhay ayon sa iyong kalooban. And thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for the salvation of our loved ones. Thank you so much, Lord, sa umagang ito. At maging sa mga nagdiriwang ng kaarawan, thank you, Lord, sa mga batang ito na nagdiriwang ng kaarawan. Maraming salamat sa nagdang isang taon sa kanilang buhay at pagpalain mo sila lumaki, Panginoon, sa iyong kalinga, sa tulong at gabay ng kanilang mga magulang. At maging, Panginoon, ang magdiriwang ng anniversary, ang mag-asawang Rodel and Jackie. We just hope, Lord, na ibalik mo sila sa kanilang pagsamba sa iyo, saan mang dako sila, bagamat nasa ibang bansa sila, Panginoon. Pagpalain mo sila na sila ay makatagpo ng isang church na makapagpapatuloy silang makapagpupuri at samba sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Father God in heaven, we thank you so much, for we believe, Lord, you have heard our prayer in the mighty name of Jesus. Kaya mga kapatid, habang nakataas po ang ating mga kamay, Lord, ang kamay na ito, abutin mo po at pagpalain mo ang bawat kamay na ito. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at